Ayaw mo sa akin yan. Ganyan. Siya si Lola Gloria, 74 years old. Habang anak naman niya ang palaging kumukuha at nag-upload ng videos niya online. Ang point ko doon, binibideo ko siya, papakita ko kay ate kung gaano katigas ang ulo niya. Hoy! Madilim na! Ah! Madilim na! Hindi na siya mapigilan. Ganito na yung ginagawa, baka pag andito ka, hindi mo kaya to. Mas maiksi ang pasensya mo. Na-immune na lang kami. Sabi ko, gawan ko kaya to ng TikTok. Si Lola Gloria kasi, na-diagnose kamakailan ng Alzheimer's disease, ang pinakakaraniwang sanhi ng demensya o ang pagkawala ng alaala. Yung dementia, ibig sabihin progressive memory loss na nag-aapekto sa activities of daily living. Ang pinaka number 1 cause, Alzheimer's. Pero paano nga ba natin malalaman na ang simpleng pag-uulyanin ay maituturing ng isang sakit? Kasi as you age, nababawasan syempre yung memory, but it does not affect your activities of daily living. Nakakagawa ka pa rin, nakakatrabaho ka, nakakapalengke ka. So, meron talagang slight memory loss in normal aging. Pag sinabi mong Alzheimer's or dementia, ito yung naapektuhan na yung activities of daily living. Ibig sabihin, hindi ka na makatrabaho dahil severe enough yung memory loss. Hindi ka na makagawa yung usual na ginagawa mo. Ayon sa World Health Organization, mahigit 55 million na mga katao ang mayroong demensya sa buong mundo. Alzheimer disease ang pinakakaraniwang forma nito kung saan nasa 60 to 70% ang mga kaso. Demensya ang pampito sa pangunahing dahilan ng pagkamatay at isa po sa mga pangunahing dahilan ng disability sa mga matatanda sa buong mundo. Ayon sa eksperto, pwede ring magkaroon ng demensya ang mga naaksidente. Ibig sabihin, pag na-stroke ka, nag-head trauma ka, nauntog ang ulo, nagkaroon ng injury to the brain or meningitis, pwede rin magkaroon ng memory loss. Sa kaso ni Lola Gloria, nag-umpisa raw itong mapansin ng kanyang pamilya noong tumuntong siya sa edad na 70. Kapag galit siya, takot na kami dyan. As in, palasigaw, palamura. Hindi mo pwedeng kalabanin or sumagot mga tuwiran, hindi. Kasi matapang, nakakatakot talaga. Pero ang dating masungit na nanay, mas lalo raw lumala noong tumanda. Ang dati nga raw niyang paboritong apo na kasama niya sa bahay, madalas na niyang sinusungitan. Nung maliit po ako, siya po yung nag-alaga sa akin. Ngayon po, ako na po yung nag-aalaga sa kanya. Umiiyak na lang po ako, tapos pumupunta po ako sa mama ko. Minsan violente sila, no? So, may mga kutsilyo, they run after you, di ba? Nakakatakot na. So, kasi hindi makontrol yung behavior. Huwag ka ng pagala! Nagtuloy-tuloy raw ang ganitong eksena sa bahay nila sa loob ng 3 taon. Isa sa kanilang mga naging solusyon, huwag sabayan ang matanda kapag ito ay nagwawala. Pag pinipigilan ko siya, lalo siyang magwawala. Ayaw niyang hahawakan siya eh. Hindi na kaya ng sister ko yun eh. Ako na lang, tinitiis ko na lang. Siya, give up na siya. Mama, ayaw ko ito eh. Dumating din daw sila sa punto na kung ano-ano na ang nakikita at naririnig ni Lola Gloria. Hindi lang visual, may auditory din. Minsan may psychosis din sila. Ibig sabihin, parang nagkakaroon ng pagbabago sa pag-iisip nila. Na maliban sa paranoid, may nakikita silang mga bagong tao, shadows, o kaya yung dati ng patay. Pero ang nag-udyok daw sa kanila na ipatingin na si Lola sa doktor nang mag-umpisa na itong tumakas sa kanilang bahay. Ayaw niya rin ang nakikita niya yung sumusunod sa kanya. Pag lumingon siya na yung nagsisisigaw. So dapat tatago ka, sundan mo na lang. Kumakatok siya sa ibang bahay. Sabi tulungan siya kasi hindi niya daw kilala yung sister ko. Tulungan niyo kung hindi ko yung kilala. Kinukuha ako, ganyan-ganyan. Tinawag na nung kapitbahay namin si chairman. Kasi naglabasan na yung mga tao. Kayo mga apo niya, may pagsabihan ko, uy, yung lula niyo, andun na sa labas. Nagka na, baka maya, mawala yun sa labas. Pero pag wala, hindi siya nagwawala.
hinang-hinayan siya. Parang ganyan-ganyan lang siya. Pag nagwawala ang lakas, talagang kaya niyang sumira. Ang ganitong sintomas, nangyayari daw talaga. Akala nila may threat. Lumalakas ka kahit matamlay ka, pero kung nakikita mo may danger, lumalakas ka, di ba? Parang akala nila may danger, no? Na kailangan na sasaktan sila kasi iba na kasing pag-iisip, may behavioral changes sila. Kahit hindi sila malakas, lalakas talaga sila, pumipiglas sila. Nang ipatingin nila si Lola Gloria, nalaman nilang may dementia na pala ito dahil sa Alzheimer's disease. Ang Alzheimer's disease ay isang uri ng demensya na nakakaapekto sa alaala, pag-iisip at behavior ng isang tao. Sa mga ganong pasyente, kailangan pakonsulta sa doktor. May medicine kasi na pwedeng ibigay sa kanila para kumalma sila. Pinagtutulungan daw nilang pamilya na alagaan si Lola Gloria. Naintindihan na namin siya. Mas sumaba yung pasensya at nasasabayan na namin siya ngayon. Siyempre, na-guilty din kami. Sana naon pa namin siya napacheck up. Maliban sa mga gamot, kailangan ng tamang nutrition din, no? So, tama yung sleep nila. Kung hindi sila makatulog, magwawala lalo sila. Una ko nahihiga. Nang mag-umpisang magamot si Lola Gloria, malaki raw ang ipinagbago niya. Bihira na siyang magwala at kung dati raw parati siyang galit, ngayon naman ay tila bumalik sa pagkabata. Ayoko na, ma. Hindi na. Pabili ng kung ano-ano. Gusto niya lumabas, papasama na siya. Takot na siya lumabas mag-isa. Tapos wala na siyang alam na gawaing bahay. Isipin mo, pag yung brain ng normal, maganda yung brain. No? Pag yung brain ng Alzheimer's, nagsishrink. Okay? So, yung mga cells lumiliit, pati yung communication between cells natatanggal. So, wala na siyang ability to learn kahit paulit-ulit mong teach them how to speak, how to eat, mga ganon. Ang libangan ngayon ng pamilya, sabayan si Lola sa kanyang trip. Kumanta, sumayaw, pati na ang pagbibigay sa kanya ng play money sa tuwing maglalambing at humihingi ng pera. Mami, hindi ako real trip. May 3 kategorya ang Alzheimer's disease. So, yung mild, nakakasalita pa siya, nami-misplace yung mga bagay, kaya lang hindi niya masabi kung gusto niya masabi. Anong tawag dito? Ganon. And later on, mabagal na siyang gumawa. No? Sa halimbawa, pag-cook, mga 30 minutes dati, kaya na. Ngayon, 2 hours na, hindi pa niya ano ba yung susunod na gagawin ko? Nasa moderate category naman daw ang mga sintomas ni Lola Gloria. Pag moderate naman, hindi na alam kahit mga pangalan ng mga anak. Irritable din sila, may mga behavioral changes, paranoid sila, someone is following them, may mga hallucination, may mga behavioral changes, not only in memory, not only in the language, tapos hindi mo na sila maturuan na how do you switch on the cellphone. Parang kahit 10 times mo na turuan, hindi pa rin. Yung severe bedbound na yan, hindi na niya alam paano kumain, hindi na maka-utter ng words, oo, hindi na lang. Basta. Sino yun? Yang gusto. Para sa mga mild to moderate cases, makatutulong daw ang brain exercises. Gaya ng ginagawa ng mga anak ni Lola Gloria kung saan nagbibigay sila ng mga tanong tungkol sa pamilya na kailangan niyang sagutin. Ilang taon na ako? 74. Ay, ang galing. Dahil hindi na nakaririnig si Lola, isinusulat na lamang nila ang mga tanong sa papel. Kung mild pa lang, pwede mag-word games tayo, puzzles, even the karaoke kasi kakanta sila and babasahin kasi nila yung line. So, nasa-stimulate yung brain, yung music. Ang payo naman ni Doc sa mga kaanak ng pasyenteng may memory loss, iparamdam ang pagmamahal at pag-aalaga. Therapy, no, masahe to them, nakakakalma kasi yun eh. Physical activity nakakatulong sa kanila, kahit walking lang, samahan mo lang siya maglakad or kung mild man, walking the dog, mga ganon. Social activity, ibig sabihin laging bibisitahin siya kasi kung withdrawn siya, mag-isa lang
parati sa bahay, lalala. So, kailangan kinakausap parati nung mga kamag-anakan niya. Paalala ng eksperto, ang Alzheimer's disease hindi lang namamana, pwede ring dahil sa lifestyle. Problemado ka parati, no? Lagi kang nag-iisip, no? So, tsaka yung lifestyle mo hindi maganda, no? Ibig sabihin, madaming bisyo, no? So, nagsishrink yung brain mo, no? Nagkakaroon ng mga abnormal protein sa utak, tsaka yung communication ng cells nasisira, nagkakaproblema. Kaya kung may kasama kayo sa bahay na may demensya, importanteng lawakan ang pang-unawa at simulan na ring mamuhay ng healthy hanggat maaga.